Well, since ngayong araw magaganap ang isang pangyayaring posibleng isa sa mga di malilimutan ng mga kababayan natin. Pero ang isa naman sa mga nakakatawa ngayon halata kung sinong mga politiko ang halatang guilty sa mga flood control projects at iba pang proyekto dito sa Pilipinas. Well, paano ko nasabi? Actually, ganito kasi yan. Nabalitaan nyo ba yung mga politikong ang mga mansion nila biglang kinoberan o pinataasan ng mga bakod ngayon? Well, wag nilang sabihin na magkakaroon lang yan ng renovation ha. Renovation sabay-sabay sila. Pero alam nyo naman ang mga politiko dito sa Pilipinas, di ba? Na in terms of hugas kamay o pagtanggi number 1 ang mga politiko dito sa Pilipinas pagdating dyan. Which is pati nga ang ilang contractors dito sa Pilipinas na sangkot rin sa flood control projects, inabalitaan kong inihanda na rin ang mga mansion nila para sa mga kababayan nating galit sa mga ginawa nila. Well, tingnan na lang natin mga kapupong ang magiging resulta ng mangyayari mamaya ha. Anyway, ito pa ang iba pang balita. Muling naging sentro ng usapin si Pasig City Mayor Vico Sotto matapos niyang sagutin ang mga pahayag ng mga diskaya na nagsabing may issue sa ilang proyekto, flood control systems. Ayon sa kanila, tila may mga irregularidad sa paggamit ng pondo. Mas naging maingay ang issue matapos ibahagi ng mag-asawa ang kanilang panig sa social media at ilang interview. Inilarawan nila ang sarili bilang mga karaniwang mamamayan na nagtatanong lamang. Subalit sinabi ni Sotto na ang kanilang istorya ay tila binalangkas upang makakuha ng simpatya na tinawag niyang paawa effect. Hinikayat niya ang publiko na suriin ang mga datos at huwag agad magpauto sa emosyonal na pahayag. Sa isang feature ng kilalang programa sa telebisyon, nilinaw ni Sotto na ang mga flood control projects sa Pasig ay dinisenyo upang tugunan ang matagal ng suliranin ng pagbaha. Ipinaliwanag niya na tama ang paglalaan ng pondo at ginamit ito ayon sa itinakdang proseso. Naging bahagi rin ng pagpaplano at pagpapatupad ang mga engineer at eksperto. Ipinakita naman ng mga diskaya ang kanilang mga dokumento na umano'y sumusuporta sa kanilang paninindigan. Ngunit giit ni Sotto, ito ay mga papeles na kinuha sa ibang konteksto o hindi ipinapakita ang buong larawan. Ipinaalala niyang bukas sa publiko ang mga talaan ng lungsod para sa sinumang nais magsuri dahil malinaw ang kanyang prinsipyo ng transparency mula nang siya ay maupo. Binigyang diin pa ng alkalde na sa kanyang pamumuno, patuloy ang pagsulong ng open governance. Kabilang dito ang pag-digitize ng mga transaksyon at masusing monitoring ng mga proyekto. Malugod niyang tinatanggap ang makatarungang puna, ngunit tinutulan ang pagpapakalat ng mga tinawag niyang kalahating katotohanan. Napansin ng ilang tagamasid na madaling naaapektuhan ang diskusyon ng publiko ng mga viral posts o panayam na mas nakatuon sa emosyon kaysa datos. Para kay Sotto, paalala ito na ang pananagutan ay dapat pareho sa magkabilang panig. Ang mga opisyal ay kailangang magpaliwanag, ngunit ang mga nag-aakusa ay dapat ding responsable sa kanilang mga sinasabi. Sa mga oras na mainit ang palitan, nanatiling kalmado ngunit matatag si Mayor Sotto. Muli niyang pinaalalahanan ang mga taga-Pasig na huwag magpapalinlang at tingnan ang mga beripikadong impormasyon. Sinabi niya na ang pangunahing prioridad ng lokal na pamahalaan ay ang kapakanan ng mga residente, lalo na sa mga proyektong pang-infrastruktura na may tunay na benepisyo. Well, alam niyo naman siguro ang nangyayari ngayon sa bansa nating Pilipinas, di ba? At dahil rin sa takot ng ilang politiko, most especially dun sa mga politikong dawit sa flood control projects ng DPWH, let's expect na ang karamihan sa kanila ngayon kanya-kanya ng tago ng mga yaman meron sila. Hindi pala mga yaman kundi mga yaman ng taong bayan na kinuha nila. At kung dun pa lang sa DPWH, napatunayan na nating bulto-bulto ng cash kung sila ay mangurakot. Let's expect na rin na ganyan rin ang ginagawa mismo ng ilang politiko dito sa Pilipinas. Na-remember mga kapupong ha? Alam kasi nilang kung sa mga bangko nila itatago ang pera nila, madali silang mabisto sa pangungurap nila. Which is yung ilang politiko naman inilalagay sa crypto o bumibili ng mga gold bars o mga ginto para mas madaling maitago ang mga yaman nila. Well, medyo nakakaasar, di ba? Na sa tuwing nakakakita tayo ng mga politikong naka-sports car, ngayon pala nating mararamdaman na meron rin pala tayong bahagi sa pinangbili ng mga kotse meron sila. Well, kaya't sa mangyayari bukas sa Luneta hindi ko masisisi ang ating mga kababayan kung anuman ang mangyari bukas. Anyway, ito pa yung iba pang balita. Muling umangat ang pangalan ni Pasig City Mayor Vico Sotto matapos siyang manguna sa isang nationwide survey para sa senatorial elections.
Ayon sa survey ng Tanggeri, mas pinipili ngayon ng mga Pilipino ang mga leader na tapat, malinaw sa pamamahala at may pananagutan. Para sa marami, simbolo si Soto ng malinis na serbisyo publiko na gusto nilang makita sa mas mataas na posisyon. Dumating ang magandang resulta sa survey sa panahong humaharap si Soto sa ilang sensitibong usapin. Kamakailan, binalaan niya ang publiko laban sa agarang paniniwala sa mga pahayag ni Diskaya. Naglabas ang dalawa ng mga alegasyon tungkol sa irregularidad sa mga flood control projects. Iginiit ni Soto na kailangang may malinaw na ebidensya at dokumento ang ganitong mga akusasyon. Para sa kanya, hindi sapat ang salita lamang. Ang dapat manaig ay katotohanan at fair na proseso. Kasabay nito, nagpahayag din ng saloobin si Miss Universe 2018 Catriona Gray na naninirahan sa Pasig. Sinabi niyang sinusubaybayan niya ang mga court hearings kaugnay ng tinatawag na floodgate case. Ayon kay Catriona, mahalaga na siguraduhin ang tamang paggamit ng pondo ng gobyerno upang tunay na makinabang ang mga komunidad. Binanggit din niya ang lifestyle ng ilang taong konektado sa isyu na tila nakinabang sa pribilehiyo. Dagdag pa niya, lahat ng kanyang tagumpay ay galing sa sariling pagsumikap at ito ang nais niyang ipakita bilang halimbawa. Sa gitna ng mga usaping ito, naging paksa rin ng intriga si Gray at Soto matapos mapansin ng publiko ang kanilang social media interactions. Kumalat ang espekulasyon tungkol sa umano'y pagiging malapit nila. Agad nilinaw ni Gray na normal lamang ang mutual follows at simpleng koneksyon at hindi dapat gawing malaking issue. Nanindigan siyang nananatiling totoo siya sa kanyang karakter at hindi nagpapadala sa mga tsismis. Sa mga oras na lumalabas ang mga kwentong ito, kitang-kita ang ilang tema. Ang pagnanais ng mamamayan ng mga leader na may integridad, ang kahalagahan ng ebidensya sa anumang pahayag, at ang tamang paggamit ng pondo ng bayan sa mga proyekto. Ang mabilis na pag-angat ng pangalan ni Vico Soto ay patunay na pinapahalagahan ng publiko ang malinaw at tapat na pamumuno. Sa papalapit na elections, lalong tumitibay ang kanyang posisyon hindi lamang sa survey, kundi pati na rin sa suporta ng mga kilalang personalidad tulad ni Catriona Gray. Para sa marami, ang pag-asa ng isang gobyerno na tunay na naglilingkod ay mas nagiging totoo sa presensya ng mga leader na inuuna ang katapatan at tamang aksyon. Well, kung pagbabasehan natin ang interview ni Kiko Barsaga kay Ogie Diaz, diyan mo malalaman kung gaano niya talaga kaayaw itong sina Martin Romualdez at ang tiyuhin ni Vico Soto na si Senate President Tito Soto. Which is kahit nag-resign na bilang House Speaker itong si Romualdez, parang still, wala pa ring pagtigil na gagawin si Kiko Barsaga patungkol sa mga lihim ni Romualdez. Well, mukhang matapang talaga itong Congress Meow na ito. Anyway, ganito kasi yan. Isang batang kongresista mula Cavite na si Francis Kiko Barsaga ang umamin tungkol sa kanyang pinagmulan at naging sentro ng usapan matapos niyang sabihin na siya ay isang product of privilege. Ang interview ito ay mabilis na naging paksa ng mga diskusyon sa social media, lalo na ngayong maraming usapan tungkol sa inaasahang pagbabago ng liderato sa loob ng Kongreso. Kahapon ay nagtungo si Barsaga sa tanggapan ng Speaker sa House of Representatives. Dumating siya bago magtanghali at inaasahang makikipagpulong kay Martin Romualdez. Gayunpaman, hindi natuloy ang nais ni Barsaga. Nang siya ay makarating sa pangunahing pintuan ng tanggapan, pinigilan siya ng mga staff at security. Hindi siya pinayagang makapasok sa bahagi na may markang House Members Only. Dahil dito, naupo na lamang siya sa isang plastic na upuan sa labas ng opisina. Ang eksenang ito ay nakunan at agad na kumalat sa balita. Si Barsaga ay matagal nang kilala sa kanyang matapang na pahayag sa social media. Kabilang dito ang ilang kritisismo laban kay Romualdez at Soto, bagay na lalo pang nagpainit sa mga espekulasyon. Malinaw din niyang ipinakita ang kanyang hangarin na maging speaker sakaling magkaroon ng pagbabago sa liderato. Sa kanyang interview, sinabi ni Barsaga na siya ay isang product of privilege. Para sa marami, ito ay isang kakaibang pag-amin dahil bihira sa mga nasa pwesto ang kusang tumanggap ng katotohanan tungkol sa kanilang pinagmulan mula sa pamilya. Ang kanyang salitang ito ay nagbigay ng bagong anggulo sa diskusyon tungkol sa kung paano nakaaapekto ang ugnayan ng pamilya at impluensya sa pagpasok at pag-angat sa serbisyo publiko. Ang mga bulungan tungkol sa reorganisasyon at pagbabagong politikal ay mas lalo pang lumalakas. At si Barsaga sa kanyang mga kilos at salita,
ay malinaw na isa sa mga naglalatag ng posisyon para sa darating na mga araw. Ipinapakita ng sitwasyong ito ang mas malalim na isyu sa loob ng Kongreso, kung paano hinahati ang kapangyarihan at kung sino ang nagkakaroon ng pagkakataon na mamuno. Ang mga tanong tungkol sa patas na proseso at kung gaano kalakas ang impluensya ng pamilya ay nananatiling buhay at lantad sa publiko. Well, mga kapupong, ang pagtanggap ni Barzaga sa kanyang pinagmulan ay nagdadala ng kakaibang pananaw. Sa halip na itago o iwasan, mas pinili niyang kilalanin ito. Para sa ilan, maaaring ito ay maging paraan upang simulan ang mas malawak na talakayan tungkol sa kung sino ang karapat-dapat mamuno at kung paano dapat inaayos ang pagbibigay ng posisyon. Anyway, mga kapupong, ang nangyari ay sumasalamin sa parehong hamon at pagkakataon para sa mga bagong leader. Habang may mga usapan ng sagupaan ng interes at posisyon, lumilitaw din ang pangangailangan na maging tapat, open at handang ipakita ang buong katotohanan sa publiko. Si Barzaga, sa kanyang pag-amin at mga kilos, ay nagbigay ng dagdag na kulay sa kasalukuyang sitwasyon sa loob ng House of Representatives, isang eksena na patuloy na binabantayan ng sambayanan. Actually, nakakatawa mga kapupong dahil ang karamihan yata ng mga politikong sangkot ngayon sa korupsyon parang unti-unti na atang nagre-ready sa magaganap sa linggo. Yung iba na politiko ay tinataasan ng mga fences o mga bakod ng mga bahay nila. At yung iba naman talagang literal na kinokoberan ang mga bahay nila. Which is tulad na nitong kumakalat ngayon na unverified video na kung pagbabasehan natin ang post sinabing di umano'y isa sa mga bahay ni Zaldico. Well, yan ba ang dahilan sa kung bakit ang karamihan ng mga mamahaling o mga exclusive subdivisions sa Metro Manila biglang naghigpit para sa mga pumapasok? At kung hindi ako nagkakamali kahit sa Visayas, specifically sa Cebu, ay pinuntahan rin ng ilang mga Filipino ang isa sa mga subdivision kung nasaan ang mansion ni Martin Romualdez. Pero sa tingin niyo mga kapupong, ano kaya ang mangyayari sa linggo? Anyway, ganito pa ang mga bagong balita. Nanawagan si Representative Sandro Marcos kay Ako Bicol, Party List Representative Elizalde Co, na bumalik sa bansa at sagutin ang mga mabibigat na paratang laban sa kanya. Ayon kay Marcos, seryoso ang mga akusasyon at nadadamay ang pangalan ng House of Representatives kaya't hindi dapat itong balewalain. Isa sa mga alegasyon laban kay Co ay ang umano'y paghingi niya ng 25% bahagi mula sa ilang flood control projects. Bukod dito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na pinilit umano ni Co ang Department of Agriculture na maglabas ng import permits para sa mga containers ng isda sa 3 kumpanya. Binigyang diin ni Marcos na siya mismo ang unang nagsasabi na dapat bumalik si Co at harapin ang lahat ng paratang. Bagamat walang direktang kapangyarihan ang Kamara na pilitin siyang umuwi, sinabi ni Marcos na nakakaapekto ito sa tiwala ng publiko at imahe ng institusyon. Dagdag pa niya, kung hindi haharapin ni Co ang mga akusasyon, maaari itong mauwi sa ethics complaint o posibleng expulsion tulad ng nangyari kay Arnie Teves Jr. Anyway, mga kapupong, ipinagtanggol ni Representative Toby Tiangco ang papel ng kanilang pamilya sa fish import allocations. Sinabi niya na simpleng negosyo lamang ang kanilang ginagawa at fair ang proseso ng paglalaan ng alokasyon para sa kanilang mga kumpanya. Giit pa niya, ang batayan ay makatarungan at nakasalalay sa mga pamantayan. Sa mga oras na tumitindi ang isyu, maraming taga-Masid ang naghihintay kung uuwi ba si Co upang magbigay ng paliwanag. Ang magiging desisyon niya ay maaaring magtakda ng halimbawa kung paano haharapin ng mga mambabatas ang ganitong uri ng usapin sa hinaharap, lalo na kapag nakasalalay ang pananagutan at integridad ng lehislatura. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, may ilan na naniniwala na dapat dumaan sa tamang proseso ang lahat ng aligasyon. Mayroon din namang naniniwala na kailangan ng agarang aksyon upang mapigilan ang tuluyang pagkasira ng reputasyon ng institusyon. Sa mata ng publiko mga kapupong pagbabalik ni Co upang sagutin ang mga tanong ay magiging mahalagang sukatan kung gaano kahalaga ang integridad sa mga lingkod bayan. Kung patuloy na mananatiling bukas ang mga tanong at walang malinaw na sagot, posibleng tumindi ang pagdududa ng taumbayan. Subalit kung haharapin ito ng tapat at direkta, maaari itong magsilbing pagkakataon upang muling maibalik ang tiwala sa mga institusyon.